The Mysterious Intern. Kabanata 83. Kusang loob na nasasangkot. Pag-uwi ni Brian Ye at pagkaupo sa sala, naisip niya ang lahat ng nangyari sa araw na iyon. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkaunawa sa pangungusap na iyon. Kasabay nito, tila may kakaiba sa kanyang puso na naiiba sa matandang lalaki noon. Bigla siyang nagkaroon ng pagkaunawa sa takbo ng ugnayan ng tao. Sa puso ng matandang lalaki, marahil ay ayaw niyang manatili sa isang lugar, makipagkaibigan, at mamuhay ng tahimik. Ang tanging pinag-aalala niya ay baka ang pananatili sa isang lugar ay magdulot ng paakit at pabigat sa iba, kaya't pinilit niya ang sarili na patuloy na magpalipat-lipat ng lugar at maging palipat-lipat ng tirahan. Malungkot na napabuntong hininga si Brian Ye sa kanyang puso. Kailangan niyang aminin na kahit malupit ang paraan ng matandang lalaki, ito nga ang pinakamainam na paraan. Wala pa siyang kalahating taon sa 3rd Hospital ng Beijao, ngunit marami na siyang pinag-aalala. At dahil sa mga alalahaning ito, kinailangan niyang pumayag na gamutin ang matandang Tang, at pagkatapos ay unti-unti, hindi sinasadyang nasangkot siya sa malaking usapin ng pamilya Tang. Ang pagkakasangkot ng husto sa pamilya Tang ay hindi niya alam kung ito ay biyaya o sumpa. Naalala ang kaunting pakikipag-ugnayan sa pamilya Tang, na pabuntong hininga muli si Brian Ye nang walang magawa, at isang bakas ng pag-aalala ang sumilay sa kanyang mga mata. Bagamat sa kasalukuyan, wala namang masama sa kanyang relasyon sa pamilya Tang, maliban sa paggamot sa matandang Tang, siya ang palaging nakikinabang, at ang lakas ng pamilya Tang ay palaging tumutulong sa kanya. Ngunit palagi niyang pinaniniwalaan ang isang medyo vulgar na kasabihan, kailangan mong bayaran ang anumang kinuha mo. Kung mas marami siyang utang sa pamilya Tang, mas magalang ang pamilya Tang at ang lolo at apo, at mas marami siyang ibabalik sa pamilya Tang sa hinaharap. Ngunit wala nang saysay na pag-isipan pa ito ngayon. Gusto man niya o hindi, nasangkot na siya sa pamilya Tang. Ilang sandali pa bago isinantabi ni Brian Ye ang mga komplikadong bagay na ito at nagsimulang ibalik ang kanyang isipan sa mga bagay na may kinalaman sa paglilinang. Ayon kay Uncle Ken, siya ngayon ay nasa unang yugto ng congenital state, at ang susunod na hakbang na dapat makamit ay ang middle at late congenital stages, at pagkatapos ay ang peak consummation. At mula sa unang yugto hanggang sa huling yugto ng innate, o kahit hanggang sa makumplito ang peak, walang magiging kahirapan. Ang pangunahing dahilan ay ang patuloy na paglilinang at patuloy na pag-iipon. Kung sapat ang akumulasyon, ang lahat ay natural na lalampas. Ang mga yugto ng tunay na paglilinang ay pangunahing binubuo ng dalawang pangunahing yugto, ang isa ay mula sa nakuha patungo sa innate realm, at ang isa pa ay mula sa innate patungo sa transcendent realm. Sa dalawang antas na ito, ang isa ay mas mahirap kaysa sa isa pa. Ang unang innate level ay hamarang sa hindi mabilang na mga martial arts practitioner sa mundo. Tulad ng para sa pangalawang antas ng transcendent realm, ito ay daan-daang taong gulang ayon kay Uncle Ken. Hindi ko pa naririnig na may nakalusot. Ang kanyang innate realm ay dapat na nasira noong ang Changsheng Secret ay lumusot sa ikalawang yugto noong nakaraang beses. Ang Changsheng Secret ba ay lumusot sa ikatlong yugto ay nangangahulugan ng paglusot sa Transcendent Realm. Hindi napigilan ni Brian Ye na sumilay ang isang pag-iisip sa kanyang puso. Ngunit sa isang sandali lamang, hindi napigilan ni Brian Ye na ngumiti ng mapait, at umiling upang tanggihan ang hula na ito. Hindi banggitin na ang Transcendent Realm ay isang napakalaking hadlang na walang sino man ang maaaring malampasan sa loob ng daan-daang taon. Hindi dapat hayaan ng matanda na lumusot siya sa Transcendent Realm at pagkatapos ay maghiganti. Ang bilang lamang ng mga kaharian ay hindi tama. Mayroong 3 antas ng martial arts cultivation, at kahit na idagdag mo ang maalamat na Shattering Void Realm, mayroon lamang 4 na antas. Ang paglilinang ng longevity art ay umabot na sa Great Consummation, ngunit maaari kang maglinang hanggang sa ika-9 na antas at maabot ang bilang ng 999 na kaharian. Ang paglilinang ng longevity art sa ika-4 na antas ay dapat ding tumutugma sa estado ng innate peak. Sa oras na iyon, dapat may sapat na lakas upang pumunta sa Estados Unidos upang hanapin ang mga misteryosong organisasyon upang maghiganti. Tulad ng sinabi ni Uncle Ken, napakakaunti ng mga masters sa mundong ito na maaaring lumusot sa innate realm, at kung mas pupunta sila sa likod, mas kaunti. Ang mga masters ng huling innate, ang buong China ay ang pag-iral ng mga sungay ng hairline ng Phoenix. Kung maaari nilang maabot ang innate realm ang mga masters ng Pinnacle ay tiyak na maaaring tumakbo ng ligaw. Ang ika-4 na yugto, ang Pinnacle ng innate realm, dapat akong magsikap na maabot ang realm na ito sa lalong madaling panahon. Bahagyang kinuyam ni Brian Ye ang kanyang mga kamao. Sa opisina ng Dean ng First People's Hospital sa Hilagang Suburbs.
Sa harap ng isang coffee table, dalawang lalaki na may bahid ng kayamanan ang nakasandal sa sofa, humihigop ng tiyaan na may casual na hitsura sa kanilang mga mukha. Ang dalawang taong ito ay sina Orly Wan, ang Dean ng Beijao First Hospital, at Ryan Sia, ang Dean ng Second Hospital. Medyo malaki ang mga hakbang ni Ginoong Manuel Zhao kamakailan. May bahagyang ngiti sa mukha ni Ryan Sia. Kamakailan, ang Beijao Third Hospital ay naging sentro ng atensyon, at ang impluwensya nito ay tumataas, at bahagya na silang nagsimulang pumindot sa kanilang pangalawang ospital. Natural na nakikita niya ito sa kanyang mga mata at nag-aalala, ngunit wala siyang magawa sa sitwasyong ito. Sino ang nagpaligaya sa lahat? Hindi lamang sila nag-recruit ng isang bata, maganda, lubos na kapansin-pansin at lubos na may kasanayang beauty director tulad ni Dr. Alison Zhao, ngunit nag-recruit din ng isang high-achieving student mula sa Oxford tulad ni Brian Ye. Sa kanyang pasensya, wala siyang magawa kay Manuel Zhao at sa Beijao Third Hospital. Ngunit hindi niya inaasahan na ang mga ambisyon ni Manuel Zhao ay napakalaki, kaya sa lalong madaling panahon ay gusto niyang samantalahin ang sigasig ng shareholder na dinala sa kanya ni Brian Ye upang palawakin ang North Suburb Third Hospital sa isang bagsak. Bilang resulta, ang isang ito ay direktang nakakuha ng hindi kasiyahan ni Orly Wan, ang Dean ng First Hospital, na bahagyang naninirahan sa suburb sa hilaga ng suburbs. Palaging gusto ni Orly Wan na dalhin ang First Hospital upang ganap na itapon ang kanilang pangalawa at pangatlong bahay at maging hilagang suburbs. Ang Ace Hospital ng China, paano mo mapapanood si Manuel Zhao na manggaling sa likuran, humabol o lumampas pa sa isang ospital? Hindi matutulungan ni Ryan Sia si Manuel Zhao, ngunit kaya ni Orly Wan. Nagsimulang maglingkod si Orly Wan bilang din ng Beijao First Hospital sa murang edad. Paano magiging simple ang kanyang background? Siyempre, agad na tumugon si Orly Wan sa plano ng pagpapalawak ni Manuel Zhao at ng Beijao Third Hospital. Hindi lamang siya bumaril tulad ng isang kulog, hinaila rin niya siya Ryan Sia. At natural na masaya siyang makipagtulungan kay Orly Wan upang kontrolin ang pag-unlad ni Manuel Zhao at Beijao Third Hospital. Bagamat kontrolado ang ikatlong ospital, hindi pa rin niya maabot ang posisyon ng boss, ngunit kahit papaano ay may pag-asa para sa pangalawang posisyon. Hindi ba nito pinananatili? Hehe, matanda na si Ginoong Manuel Zhao, nagmamadali pa rin siya, nako, hindi ba niya alam na ang paglalakad ng masyadong mabilis ay nagpapadali sa pagbagsak? Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Orly Wan. Hindi ba, masakit mahulog kapag matanda na ako, ngunit okay lang na mahulog, sa palagay ko ay maaalala ko ang aral sa hinaharap, at hindi ako magiging masyadong mabilis. Tumingin sa isa't isa ang tingin ni Ryan Sia at Orly Wan, pareho silang nagpakita ng isang tahimik na ngiti sa kanilang mga mukha, at pareho silang nagsimulang isipin na si Manuel Zhao ay naghahanda para sa pagpapalawak ng North Suburb Third Hospital sa simoy ng Tagsibol. Sa panahon ng malaking plano, ang kalooban ay kapag isang palanggana ng malamig na tubig ang ibinuho sa kanyang ulo ng husto. Third Hospital ng Beijao. Sa opisina ni Dean Manuel Zhao. Mr. Zhang, kumusta na, may balita na ba mula roon? Nakaupo si Manuel Zhao sa opisina, nakatingin sa kanyang assistant na si Wency Zhang na may pagod na ekspresyon. Wala pa, ngunit hiniling ko na sa aking mga kaklase na alamin. Dapat may balita na sa lalong madaling panahon. Tiningnan ni Wency Zhang si Manuel Zhao, na pagod, na may nag-aalalang tingin sa kanyang mga mata, Dean Zhao, huwag masyadong mag-isip, magpahinga ka muna. Ayos lang ako. Iwinagayway ni Manuel Zhao ang kanyang kamay at muling kinuha ang telepono. Sa pagtingin sa hitsura ni Manuel Zhao, binuka ni Wency Zhang ang kanyang bibig at gustong sabihin ang isang bagay, ngunit sa huli ay wala siyang sinabi at tumalikod at tahimik na naglakad patungo sa pinto. Ito ang tunay na pinuno. Sa buhay na ito, upang makatrabaho ang gayong pinuno, kahit na magsilbi lamang ako bilang isang assistant sa buong buhay ko, sulit na ito. Sa sandaling lumabas siya, kinuyam ni Wency Zhang ang kanyang mga kamao. Orihinal na inilipat mula sa Universidad ni Manuel Zhao, medyo nag-aalala pa rin siya. Pagkatapos ng lahat, sa universidad, ang pagiging isang guro, pagtatrabaho ng sunod-sunod, pagkuha ng mga pagsusulit, at paggawa ng pananaliksik ay medyo matatag pa rin, at dumating dito. Pagkatapos ng ospital, mas maraming variable, at may pakiramdam ng kawalan ng katiyakan tungkol sa hinaharap. Gayunpaman, sa pagsunod sa tabi ni Manuel Zhao sa loob ng ilang panahon, ang bakas ng pagkabalisa sa kanyang puso ay naging mas kaunti, lalo na sa panahong ito, pagkatapos na masaksihan ang mga salita at gawa ni Manuel Zhao sa kanyang sariling mga mata, nadama ng kanyang puso ang tunay na pagkabigla at pagbibinyag.
Hindi niya naisip na talagang mayroong Manuel Joao sa mundong ito, na nakatuon sa kanyang trabaho, buong puso para sa publiko, at sa lahat ng oras, isinasaalang-alang ang mga interes ng kanyang ospital at ang mga doktor ng kanyang ospital. Hindi niya alam ang tungkol sa pagkuha ni Manuel Joao ng mga larawan ng mesa para kay Brian Ye dati, ngunit pagkatapos ng pagbisita ng mga eksperto mula sa Wellington Hospital sa China, nakita niya kung paano niya sinubukan ang kanyang makakaya upang ipaglaban ang mga interes ng Beijing Third Hospital. Ngunit ngayon, binababa niya ang kanyang buhok para sa pag-unlad ng North Suburb Third Hospital. Sisihin ng mga kasuklam-suklam na kontrabida sa unang patio. Sa pag-iisip sa malungkot na mukha ni Manuel Joao sa mga araw na ito, hindi mapigilan ng puso ni Wen Zhang na kamuhian ang mga taong iyon sa Beijing no. 1 at no. 2 na mga ospital. Ang mga taong ito ay talagang walang anuman. Para sa kanyang sariling interes, hindi siya nag-atubiling makisali sa iba't ibang relasyon. Upang hadlangan ang pag-unlad ng Beijing Third Hospital. Ang orihinal na proyekto ng pagpapalawak ng North Suburb Third Hospital ay matatag na, at si Dean Zhao ay handa na upang simulan ang paghahanda para sa gawaing pagbid, ngunit ngayon ay nagulo na, at kahit na ang tono sa itaas ay tila nagbago ng kaunti. Ang mga kasuklam-suklam na plano ng mga tao ay hindi dapat isumite. Tiyak na hindi hahayaan ng mga pinuno sa itaas na mabaliw sila sa huli, at ang Beijing Third Hospital ay uunlad ng maayos. Palihim na nagalak si Wen Zhang sa kanyang puso. Habang palihim na nagpapasaya si Wen Zhang sa kanyang sarili, biglang tumunog ang telepono sa kanyang kamay. Hoy, ito si Wen Zhang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang numero. Ito ay isang kakaibang numero, ngunit pagkatapos na masindak si Wen Zhang, kumonekta pa rin siya. Assistant lang ito, ako si Mr. Zandro Luo, narinig ko na ang iyong ospital ay may proyekto sa pagpapalawak, at ngayon ay nangangailangan ito ng pondo. Maaari mo bang kontakin si Dean Zhao upang ayusin para sa amin na magkita at pag-usapan ito ng detalyado? May isang tiyak na boses sa mikropono. Mr. Zandro Luo? Hello? Walang problema? Oo. Sa pakikinig sa boses na nagmumula sa mikropono, halos isipin ni Wen Zhang na nagkamali siya ng pandinig, at pagkatapos ng ilang sandali, nakabawi siya at nasa sabik. Okay, iyon lang. Tanungin mo si Dean Zhao kung kailan ito maginhawa, at pagkatapos ay sabihin mo sa akin. Sa gilid ng mikropono, pagkatapos magsalita ng isang salita, basta na lang ibinaba niya ang telepono. Sinabi ni Mr. Zandro Luo na tulungan siyang lutisin ang problema sa pagpopondo. Ito ba talaga ang tawag mula kay Mr. Zandro Luo kanina? Pagkababa ng telepono, naramdaman lamang ni Wen Zhang na parabang nananaginip siya, na may hindi kapani-paniwalang ekspresyon sa kanyang mukha. Kung hindi niya nakilala si Mr. Zandro Luo dati at narinig ang boses ni Mr. Zandro Luo, at ang problema sa proyekto ng pagpapalawak ng kanilang ospital ay isang napakalihim na bagay, kung karamihan sa mga tao ay hindi ito alam, tiyak na iisipin niya na nakatagpo lamang siya ng isang sinungaling. Mahusay, kailangan kong sabihin kay Dean Zhao ang magandang balita kaagad. Pagkatapos ng ilang sandali, nakabawi si Wen Zhang, tumalikod ng nasa sabik, at mabilis na naglakad patungo sa opisina ni Manuel Joao. Sa opisina ni Manuel Joao, ibinaba ni Manuel Joao ang telepono na may malungkot na ekspresyon. Wala na bang paraan? May pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan at kawalan ng kakayahan sa puso ni Manuel Joao. Katatapos lang niyang makipag-usap sa telepono kay Director Julio Feng. Inaasahan niya na makakatulong si Director Julio Feng, ngunit sinabi sa kanya ni Director Julio Feng na wala siyang pagpipilian. Itong may apelyidong Orly One, talagang napakakitid, upang gawin ang ganitong uri ng bagay. Upang sugpuin ang pag-unlad ng 3 ospital sa hilagang suburbs, sila ay napakawalang prinsipyo. Nagngalit-ngipin si Manuel Joao, nagpakita ng bakas ng galit ang kanyang mga mata. Ang plano ng pagpapalawak ng North Suburb Third Hospital ay dapat na naipako na, ngunit biglang nagkaroon ng mga sanga. Sa una, bagaman nagduda si Manuel Joao kung ito ay isang multo ni Orly One at ng iba pa, hindi pa rin siya sigurado. Pagkatapos magsalita ng ilang salita, ganap na niyang natukoy na si Orly One at ang iba pa ang gumawa nito sa pagkakataong ito. Bagamat hindi ito sinabi ng direkta ni Director Julio Feng, napakalinaw na ng kahulugan sa mga salita. Ang apelyido ay Orly One, kahit na gawin mo ito, hindi ko kailanman isusuko ang pagkakataong ito. Kahit sa lahat ng gastos, tiyak na hahayaan ko ang plano ng pagpapalawak ng Beijing Third Hospital na maipatupad ng maayos. Walang makakapigil sa pagtaas ng Beijing Third Hospital.
Ang pagtaas ng 3 ospital sa hilagang suburbs ay lubhang kapaki-pakinabang sa mga tao sa hilagang suburbs. Ang iyong no. Isa na ospital ay may maraming mapagkukunan, ngunit hindi mo maaaring itayo ang no. Isa na ospital sa isang first-rate na mahusay na ospital, ngunit ang aking Beijao Third Hospital ay maaaring. Pagkatapos ng mahabang panahon, nagngali't-ngipin si Manuel Zhao, kinuyam ang kanyang mga kamao sa magkabilang kamay, at nagpakita ng bakas ng determinasyon ang kanyang mga mata. Ito ang kanyang habang buhay na hangarin na itayo ang Beijao Third Hospital sa isang first-class na ospital sa Yanjing City, at walang makakapigil sa kanya sa pagsulong. Pagkatapos huminga ng malalim at ayusin ang kanyang kalooban, kinuha ni Manuel Zhao ang telepono at malapit nang magpatuloy sa pagtawag, humihingi ng tulong mula sa ilang pamilyar na relasyon at contact. Ngunit nang kinuha niya ang telepono, bago siya nagkaroon ng oras upang magpasya kung sino ang tatawagan, biglang tumunog ang telepono sa kanyang kamay. Ito ay ang pinuno ng tawag sa kagubatan. Bumagsak ang tingin ni Manuel Zhao sa telepono, at hindi napigilan ng hitsura sa kanyang mukha na magpakita ng hitsura ng kawalan ng paniniwala. Bagamat hindi ipinapakita ang pangalan sa itaas, pamilyar na pamilyar si Manuel Zhao sa numerong ito, dahil sa mga araw na ito, idinayal niya ang numerong ito kahit na hindi niya ito tinawag ng 10 beses, hindi bababa sa 8 beses. Iyon lang, sa tuwing hindi sinasagot ng kabilang partido ang kanyang telepono. Huwag pag-usapan ng pinuno ng kagubatan, kahit na ang pinuno ng assistant ng kagubatan ay hindi sisigot sa kanyang mga tawag. Ngunit ngayon, kusang loob na tinawagan siya ng alkalde ng Shonlin. Ako ba ay nagkakamali? Ang unang reaksyon ni Manuel Zhao ay ang tumingin ng nakasisilaw. Sa panahong ito, siya ay masyadong pagod at stressed. Bilang karagdagan, tinawagan niya ang numerong ito ng maraming beses, kaya nagkaroon siya ng ilusyon. Pinuno ba talaga ng kagubatan? Pagkatapos kuskusin ng husto ang kanyang mga mata, tiningnan muli ni Manuel Zhao ang screen ng telepono, at pagkatapos kumpirmahin na ang numero ay nasa screen pa rin, hindi napigilan ni Manuel Zhao na manatili ng ilang sandali. Hindi ba't hindi niya sinasagot ang telepono? Bakit mo ako tinawagan pabalik? Sa wakas ba ay nagpasya siyang tumayo sa panig ni Orly Wan, na gustong magpaubaya ako? Hindi, kahit anong mangyari, hindi ako susuko. Pagkatapos magmadaling lumiko si Manuel Zhao sa kanyang isipan, nagngalit siya ng mga ngipin at pinindot ang sagot na button, "Hello, ito si Manuel Zhao." Ngayong nagawa na ang isang desisyon, at ang desisyong ito ay malamang na isang paghihiwalay sa kabilang partido, ipinapalagay din ni Manuel Zhao na hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng kabilang partido at direktang iniulat ang kanyang pangalan. Ginoong Manuel Zhao, ito si Shonlin. Isang mabait na boses ang nagmula sa mikropono. "Oh, alkalde, hello." Nagpanggap na nagulat si Manuel Zhao at magalang na sinabi, "Hindi ko alam kung ano ang hinihiling sa akin ng pinuno ng kagubatan. Ano ang maaari kong gawin para sa iyo? Hindi ba't patuloy mo akong hinahanap?" Sa panig ng mikropono, paano hindi marinig ng pinuno ng kagubatan ang hinaing sa tono ni Manuel Zhao? Kung babaguhin ito sa normal, ibababa na lang niya. Siya, si Manuel Zhao, ang direktor ng isang maliit na ospital, ay maglakas loob na ipakita ang kanyang mukha sa pinuno ng hilagang suburbs. Ngunit ang sitwasyon ngayon ay medyo espesyal. Sa pag-iisip sa tawag na natanggap niya kanina, ang tanging bakas ng pagkabalisa sa kanyang puso ay nawala, at muling lumitaw ang kanyang mukha na may napakagandang ngiti. "Ginoong Manuel Zhao, alam kong may sama ka ng loob sa akin, ngunit ang nakaraang sitwasyon, ako ay mayroon ding mga paghihirap, at talagang hindi ko ito matutulungan. Ang iyong Northern Suburb Hospital no. Isa at Hospital no. Tatlong ay parehong mga ospital sa aming hilagang suburbs. Ang mga palad at likod ng iyong mga kamay ay pawang karne. Bilang pinuno ng distrito, talagang mahirap para sa akin na tumayo at sabihin ang isang bagay. Okay. Ano ang ibig sabihin?" Ipinaliwanag ito sa kanya ni Mayor Shonlin. Paano ito posible? Bilang pinuno ng isang distrito, kahit na talagang pinapabore ni Shonlin si Orly Wan, talagang nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang para sa kanya, si Manuel Zhao, at hindi na kailangang ipaliwanag ito sa kanya. Bukod dito, hindi ito ang unang pagkakataon na nakitungo si Manuel Zhao kay Shonlin, at si Shonlin ay hindi ang uri ng pinuno na nagsasalita ng napakahusay. Sa pakikinig sa boses ni Shonlin sa mikropono, hindi napigilan ni Manuel Zhao na mag-freeze sandali, nagtataka kung nagkamali ang kanyang mga tainga. "Mayor Shonlin, nagkamali ka, naiintindihan ko ang iyong mga paghihirap, at alam kong hindi madali ang iyong trabaho." Pagkatapos ng ilang sandali, bumalik sa kanyang katinoan si Manuel Zhao.
Dahil kusang loob na si Seanlin na humanap ng hakbang, natural na hindi na siya maaaring magpatuloy na makipaglaro kay Seanlin. Kahit na ano paman, ang ikatlong patio sa Hilagang Suburbs ay nasa Hilagang Suburbs. Sa hinaharap, maraming aspeto na kailangang harapin sa lokal na pamahalaan. Ang ilang aspeto ng patakaran ay nangangailangan din ng suporta ng pamahalaan ng Northern Suburb. Ginoong Manuel Jao, ang plano ng pagpapalawak ng Bajau Third Hospital na isinumite mo noong nakaraang beses ay maingat na isinasaalang-alang ng aming komite ng distrito. Sumang-ayon kami na ang planong ito ay medyo mahusay at mas mahusay kaysa sa unang ospital, kaya komprehensibo kami pagkatapos ng pagsasaalang-alang, nagpasya ang aming hilagang suburban na pamahalaan na magbigay ng buo at ganap na suporta. Medyo nasiyahan si Seanlin sa kaalaman at interes ni Manuel Jao. Ha! Ano? Tumayo si Manuel Jao mula sa upuan, nanlaki ang kanyang mga mata, puno ng kawalan ng paniniwala ang kanyang mukha. Sinabi talaga ng alkalde ng Seanlin na suportahan ang kanilang plano ng pagpapalawak para sa North Suburbs Third Hospital. Ganap na sinusuportahan ng Hilagang Suburbs ang pagtatayo ng Bajau Third Hospital. Hindi ba dahil si Orly Juan, sa pamamagitan ng kanyang relasyon at personal na koneksyon, ay nagpasya na tanggihan ang plano ng pagpapalawak ng Bajau Third Hospital, at kahit na ang dalawang dating naaprobahang lupa ay maaaring kailanganing bawiin. Bakit sinabi ito ni Mayor Seanlin, na ganap na naiiba sa sitwasyon at kwento sa loob na natutunan niya sa pamamagitan ng relasyon? Paumanhin, Chief Forester, medyo nagkamali ako, ngunit Chief Forester, totoo ba ang sinabi mo kanina? Pagkatapos ng isang bulalas, biglang napagtanto ni Manuel Jao ang kanyang pagkabigo at nagmadaling humingi ng paumanhin, ngunit mayroon pa ring bakas ng kawalan ng paniniwala sa kanyang mukha, at maging ang kanyang boses ay nanginginig. Ginoong Manuel Jao, tungkol sa usapin sa pagitan ng iyong ikatlo at unang bahay, sa panahong ito, dahil ang aming komite ng distrito ay may iba't ibang opinyon, ang ilang irresponsibleng chismis ay maaaring lumabas, ngunit ang mga iyon ay hindi ang pangwakas na desisyon. Ito ay ilang panig lamang na chismis. Kailangan mong tumayo ng matatag at magtiwala sa aming komite ng distrito at pamahalaang distrito. Natural na alam ni Seanlin kung bakit nasasabik si Manuel Jao, kung bakit tila nagulat at hindi siya makapaniwala nang marinig niya ang gayong magandang balita. Sa panahong ito, tungkol sa kompetisyon sa pagitan ng ikatlo at unang bahay, bilang alkalde ng Hilagang Suburbs, bagamat hindi siya nakialam, napakalinaw niya sa sitwasyon sa komite ng distrito. Dahil sa operasyon ni Orly Juan, ang panig ng komite ng distrito ay halos ganap na nakahilig sa unang bahay. Kung hindi siya direktang makialam, kung gayon ay walang pagkakataon para sa Bajau Third House. Siyempre, kung hindi niya natanggap ang tawag na iyon ngayon, tiyak na hindi siya direktang makikialam sa usaping ito. Bilang alkalde ng Hilagang Suburbs, hindi siya kailanman mangangako na saktan si Orly Juan para sa kapakanan ni Manuel Jao at ng ikatlong ospital sa Hilagang Suburbs. Nasaktan ng mga miyembro ng komite ng distrito na may posibilidad na paboran ang unang ospital, gayunpaman, hindi alintana kung ito ang una o ikatlong ospital, ito ang ospital sa kanyang Hilagang Suburbs, at ang tulong ay pareho. Ngunit natural na hindi niya sasabihin kay Manuel Jao ang tungkol sa mga bagay na ito. Oo. Ang sinabi ng mayor ng Seanlin ay palagi kong pinaniniwalaan na ang komite ng distrito at pamahalaang distrito ay kikilos sa mga prinsipyo ng pagiging patas at makatarungan at hindi mabibigo ang aming mga inaasahan. Bagamat hindi ko alam kung bakit biglang binago ng komite ng partido ng distrito ang direksyon ng hangin, bakit kusang loob na tinawagan siya ng pinuno ng distrito na si Seanlin at sinabi ang napakaraming mabait na salita sa kanya, ngunit gayunpaman, ang balita ni Seanlin ay magandang balita. Ginoong Manuel Jao, magsumikap ka. Subukan ng husto na itayo ang tatlong ospital sa isang first-class na kilalang ospital sa Yanjing City, at maging sa China. Bilang karagdagan sa pananalapi, maliban sa pananalapi, iba pang mga bagay na nangangailangan ng kooperasyon ng komite ng distrito at ng pamahalaang distrito, bagaman maaari mo itong banggitin sa akin, hanggat may ginagawa ka dito, tiyak na susuportahan ito ng aming komite ng distrito at pamahalaan. Muling ngumiti si Seanlin. Salamat, Mayor Seanlin, at ang komite ng distrito at pamahalaang distrito, mangyaring magpahinga, Ginoong Seanlin, ginagarantiya sa iyo ng aking matandang Manuel Jao na hindi mabibigo ng aming tatlong ospital ang komite ng distrito at pamahalaang distrito. Nasa sabik at tunay si Manuel Jao. Ginoong Manuel Jao, kumusta na ang trabaho at buhay ni Dr. Brian Ye sa iyong ospital ngayon? Nagbago ang usapan ni Seanlin.
Natanggap niya ang tawag na iyon ngayon at narinig na biglang tinanong siya ng tao tungkol sa Beijing 3rd Hospital. Medyo nagulat siya. Akala niya ay may ganoong kalaking enerhiya si Manuel Zhao, at nagawa niyang hanapin ang taong iyon. Nagtaka ako, kung nagawang hanapin ni Manuel Zhao ang taong iyon, paano siya tatawagan sa kanya ng ilang araw nang walang anumang aksyon o ekspresyon, at nanatili siyang tahimik. Nang maglaon, ng partikular na banggitin ng tao ang pangalan ng Dr. Brian Ye na ito, at pagkatapos marinig kung ano ang ibig sabihin ng taong iyon, bigla niyang naunawaan na para sa kapakanan ni Dr. Brian Ye na tawagan siya. Alagaan ng North Suburb 3rd Hospital. Para sa Dr. Brian Ye na ito na maaaring makaimpluwensya sa isang iyon, natural na kailangan niyang mag-alala ng higit pa. Dr. Brian Ye. Chief Lin, tinatanong mo ba si Dr. Brian Ye? Nakakatanggap siya ng napakaraming hindi kinakailangang abala sa kamakailang panahon, kaya pinili niyang pumunta sa pag-aaral ng ilang sandali. Tiningnan siya ni Manuel Zhao sandali, at hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagtanong ang Chief Sean Lin tungkol sa sitwasyon ni Brian Ye, ngunit agad niyang sinagot ang mga salita ng Chief Sean Lin ng totoo. Oh, iyon pala? Ayos lang? Hehe, alam ba ni Din Zhao kung saan siya nag-aral? Isang bakas ng pagkabigo ang sumilay sa mga mata ni Sean Lin. Bagamat umalis si Brian Ye sa North Suburb 3rd Hospital ilang araw na ang nakalipas, maraming gulo, ngunit bilang pinuno ng distrito, namamahala siya araw-araw. Natural na imposibleng bigyang pansin niya ang gayong mga bagay na walang kabuluhan, at hindi sasabihin sa kanya ng kanyang kalihim at mga katulong. Iulat ang gayong mga bagay na walang kabuluhan. Well, ang pinuno ng kagubatan, upang maiwasan ang gulo at pagkaantala, hindi sinabi sa akin ni Dr. Brian Ye, hinahanap mo ba siya? Lalong naguguluhan ang mga mata ni Manuel Zhao. Bilang pinuno ng distrito, paano mag-aalala si District Mayor Sean Lin tungkol sa maliit na doktor ni Brian Ye? Walang anuman, magtanong lang ng casual. Ang aming komite ng distrito ay nagbibigay din ng malaking kahalagahan sa gayong mga natatanging talento. Ginoong Manuel Zhao, dapat kang magkaroon ng kaunting puso para sa gayong mga talento. Kailangan mong humanap ng paraan upang manatili sa amin. Ang hilagang suburbs ay gumagana lamang. Kung mayroon kang anumang mga paghihirap o kailangan ng tulong ng aming komite ng distrito, sabihin mo lang. Sabi ni Sean Lin. Well, ang pinuno ng kagubatan, mayroon talagang isang bagay na nangangailangan ng tulong ng pinuno ng kagubatan. Bagamat hindi alam ni Manuel Zhao kung bakit pinahahalagahan ni Sean Lin si Brian Ye, dahil sinabi ni Sean Lin, pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalangan sa kanyang mga mata, nagpasya siyang sabihin kay Sean Lin ang tungkol sa bagay na ito. Oh! Anong problema? Nagulat din si Sean Lin sandali. Basta sinabi niya ang isang bagay ng casual. Hindi niya inaasahan na agad na sasabihin ni Manuel Zhao na hihingi siya ng tulong sa kanya. Iyon lang. Ang mga kasanayan sa medical ni Dr. Brian Ye ay halata sa lahat, at alam ng lahat ang kanyang resume. Sa tingin ko, para sa isang mahusay na doktor tulad ni Dr. Brian Ye, dapat tayong maging eclectic at bigyan siya ng antas ng titulo, kaya binigyan ko siya ng Dr. Brian Ye ay nag-apply para sa titulo ng Deputy Director. Maayos ang lahat sa simula, ngunit pagkatapos ay tumakbo ang mga tao mula sa unang ospital upang magdulot ng gulo, at ngayon ay may mga problema sa pag-audit. Ikinwento ni Manuel Zhao ng maikli ang sitwasyon ni Brian Ye. Mayroon pa ring bagay na ito. Ginoong Manuel Zhao, huwag kang mag-alala, ipaubaya mo sa akin. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Sean Lin. Narinig niyang sinabi ni Manuel Zhao na may nangyayari dati, at talagang nag-aalala siya kung tatamaan ni Manuel Zhao ang isang ahas gamit ang isang stick, at kung anong hindi makatwirang kahilingan ang ginawa niya. Hindi niya inaasahan na ito ang titulo ng trabaho ni Brian Ye. Malapit na siyang humanap ng pagkakataon na mapalapit sa Dr. Brian Ye na ito, ngunit hindi niya inaasahan na magbibigay si Manuel Zhao ng gayong magandang pagkakataon. Bagamat hindi siya miyembro ng health system, sa kanyang antas, hindi ito isang bagay na walang kabuluhan na maghanap ng isang tao sa health system na banggitin ito. Okay, Ginoong Manuel Zhao? Kung walang mali, ganito na lang. Aasikasuhin ko muna ang mga gawain ni Dr. Brian Ye. Pagkatapos magsalita, ibinaba ni Sean Lin ang telepono nang hindi hinihintay ang tugon ni Manuel Zhao. Ito. Paano ito nangyayari? Ang pinuno ba talaga ng kagubatan ang tumawag? Paano mag-aalala ng husto si District Chief Sean Lin kay Brian Ye? Sa sandaling ibinaba niya ang telepono, naramdaman pa rin ni Manuel Zhao na parang panaginip.
Ang ilan ay hindi makapaniwala na ang tawag sa telepono ay totoo, ngunit tumingin siya sa telepono, at ang kasaysayan ng tawag sa telepono ay napakatotoo. Tok tok. Nang madama ni Manuel Zhao na hindi kapani-paniwala at nagtataka kung totoo ang tawag sa telepono na narinig niya kanina, may mabilis na katok sa pinto. Pasok. Isinantibi ni Manuel Zhao ang kanyang mga iniisip at sumigaw sa pinto. Din Zhao. Binuksan ni Wen Zhang ang pinto at sumugod papasok ng may pananabik. Mr. Zhang, hindi ba't pinabalik na kita kanina? Sa pagtingin kay Wen Zhang na umalis at bumalik, hindi napigilan ni Manuel Zhao na bahagyang sumimangot. Din Zhao? Magandang balita. Nasa sabik na sinabi ni Wen Zhang, tinawagan ako ni Mr. Zandro Luo kanina at sinabi na tutulungan niya kaming lutisin ang problema sa pananalapi. Mr. Zandro Luo. Sa loob ng ilang sandali, hindi tumugon si Manuel Zhao. Nagulat siya sandali bago biglang maalala ang isang bagay, nanlaki ang kanyang mga mata, sinasabi mo ba si Mr. Zandro Luo Luo? Oo. Nasa sabik na sinabi ni Wen Zhang, hiniling niya sa akin na tanungin ka kung kailan ka may oras. Gusto kanyang makilala at pag-usapan ng detalyado ang mga kaugnay na detalye. Mahusay. Biglang tumayo si Manuel Zhao mula sa kanyang upuan, na may pinanibik sa kanyang mukha. Kanina lang ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Shonlin. Nalutas na ang isyu sa patakaran at walang problema. Ang tanging natitira ay ang isyu sa pananalapi. Ang kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi ng Beijing 3rd Hospital ay karaniwang nasa estado ng break-even, at walang labis na pondo upang mapalawak. Sa makatuwid, ang susunod na problema sa pananalapi ay ang pinakamalaking problema para kay Manuel Zhao, ngunit ngayon na kumilos si Zandro Luo, kung gayon ang problemang ito ay hindi magiging problema. Sa lakas ni Zandro Luo, napakasimple na lutisin ang problema sa pananalapi ng kanilang plano sa pagpapalawak. Gayunpaman, pagkatapos maging nasa sabik, agad na naisip ni Manuel Zhao ang isang pangunahing tanong, paano nalaman ni Mr. Zandro Luo na mayroon kaming mga problema sa pananalapi? Gayon din, bakit niya kami tutulungan? Ito. Hindi ba niya sinabi? Hindi man lang naisip ni Wen Zhang ang problemang ito. Pagkatapos sagutin ang telepono, nasa sabik siyang sabihin kay Manuel Zhao ang magandang balita. Saan niya naisip ang mga problemang ito? Nang tanungin ni Manuel Zhao, hindi niya napigilan na masindak. Oo, paano malalaman ni Mr. Zandro Luo na nagkakaproblema sila sa pananalapi? Bakit ka nagkusang tumulong sa kanila na lutisin ang problema sa pagpopondo? Hindi mahalaga kung paano niya nalalaman, ito ay isang magandang bagay pa rin, tumawag ka kaagad, hindi, ako mismo ang tatawag kay Mr. Zandro Luo. Pagkatapos tumahimik sandali, itinaas ni Manuel Zhao ang kanyang ulo ng husto. Sa orihinal, gusto niyang sabihin ng walang malay na hilingin kay Wen Zhang na tawagan si Zandro Luo, ngunit pagkatapos niyang matapos magsalita, naramdaman niya na mas mabuti para sa kanya na tawagan ang kanyang sarili, at tila mas magalang siya. Okay. Tumango si Wen Zhang, at bigla siyang naalala ang isang bagay. Tiningnan niya muli si Manuel Zhao, na may bakas ng pag-asa sa kanyang mga mata. Din Zhao? Sinabi mo tungkol sa aming ospital, maaari mo ring kausapin si Mr. Zandro Luo. Ngayon, hayaan si Mr. Zandro Luo na tumulong upang malutas ito. Huwag kang mag-alala, nalutas na ang mga bagay na iyon, at ganap na susuportahan ng hilagang suburban na pamahalaan ang pagtatayo ng aming ospital sa hinaharap. Ngumiti si Manuel Zhao. Ha! Nalutas. Nagulat si Wen Zhang sandali. Saglit lang siyang lumabas. Nalutas na ba ito? Oo, kanina lang ay tinawagan ako ng pinuno ng distrito ng kagubatan at sinabi sa amin na nagpasya ang komite ng distrito at pamahalaang distrito na ganap na suportahan ang pagtatayo ng aming ospital. Ikinwento ni Manuel Zhao kay Wen Zhang ang tungkol sa natanggap niya mula kay Shonlin. Sa pagdinig sa mga salita ni Manuel Zhao, nanlaki ang mga mata ni Wen Zhang. Tinawagan mismo ni District Mayor Shonlin si Din Zhao. Sinabi rin niya kay Din Zhao na ganap na susuportahan ng Northern Suburb Government ang pagtatayo ng 3rd Northern Suburb sa hinaharap. Ito ay masyadong pinalaking. Kung hindi para magsalita si Manuel Zhao, iisipin niya na ang taong ito ay hypothetical. Pagkatapos ng mahabang paghinto, natukoy na hindi nakikipagbiroan si Manuel Zhao sa kanya upang tuksuhin siya, ngunit totoo ito. Hindi na napigilan ni Wen Zhang ang kanyang sarili. Hinampis niya ang kanyang kamao at sinabi ng may pananabik, mahusay, Zhao Din, magagawa ng North Suburb 3rd Hospital na paunlarin ang sarili nito ng maayos. Oo. Nagpakita rin ng maliwanag ng ngiti mula sa puso ang mukha ni Manuel Zhao.
Ngayong nakarating na ang pamahalaan, inasikaso na rin ni Sandro Luo ang pagpopondo. Kung gayon, talagang mapapalaya ng Beijao Third Hospital ang kanilang mga kamay at paa, paunlarin ang kanilang sarili, at sumulong patungo sa first class na ospital sa Yanjing City. Haha, Din Zhao? Sinubukan ng husto ng mga taong iyon sa una at pangalawang ospital na pigilan ang aming pag-unlad, ngunit umunlad lang kami. Sa pagkakataong ito, tiyak na madidismaya sila. Biglang may naalala si Wen Zhang, at biglang tumawa ng malaya. Habang mas iniisip niya ito, mas masaya siya sa kanyang puso, at mas masaya siyang tumawa. Hindi ba? Hindi ko alam kung iiyak ang lalaki na may apelyidong Orliwan pagkatapos marinig ang desisyon ng Northern Suburb Government. Bahagyang umangat din ang mga sulok ng bibig ni Manuel Zhao. Ling-ling. Nang bahagyang bumaling ang bibig ni Manuel Zhao, iniisip ang sitwasyon nang matanggap ni Orliwan ang balita, bigla na namang tumunog ang kanyang mobile phone. Hello, ako si Manuel Zhao mula sa North Suburb Third Hospital. Sinulyapan ni Manuel Zhao ang caller ID, hindi pamilyar na numero, bahagyang sumimangot, ngunit pinindot pa rin niya ang sagot na button. Din Zhao? Hello? Ako ang matandang Sonny Cao mula sa Department of Health. Tinawagan kita sa pagkakataong ito dahil may magandang balita akong sasabihin sa iyo. Isang mabait na boses ang nagmula sa mikropono. Director Sonny Cao. Sa pagdinig sa boses mula sa mikropono at pagpapakilala sa sarili, naramdaman lamang ni Manuel Zhao na nanginginig ang kanyang kamay, at halos hindi niya itinapon ang kanyang mobile phone ng direkta sa lupa. Sa Department of Health, mayroon lamang isang tao na tumatawag sa kanyang sarili na matandang Sonny Cao, at iyon ay si Deputy Director Sonny Cao yun. Hehe, ano ang pinuno ng hall? Tawagan mo lang akong matandang Sonny Cao. Ngayon, gusto kong sabihin sa iyo na ang aplikasyon ni Dr. Brian Ye na ipinasa ng iyong ospital ay naipasa na. Kailan ka pupunta upang dumaan sa proseso at dumaan sa mga formalidad? Napakagalang ng boses sa mikropono. Naipasa. Naaprubahan na ba ang titulo ni Brian Ye? Ang pag-audit ba na natigil doon dahil sa panlilinlang ni Orliwan ay sa wakas na ipasa? Sa pakikinig sa mga salita ni Director Sonny Cao, biglang nagpakita ng bakas ng pananabik na hindi mapigilan ang mukha ni Manuel Zhao. Okay, salamat Director Sonny Cao, maraming salamat. Pagkatapos ng mahabang panahon, pinigilan ni Manuel Zhao ang kanyang pananabik at nagpasalamat sa kanya ng masigla. Walang anuman, walang dahilan para mabaigo ang isang talento tulad ni Dr. Brian Ye. Kung walang dapat gawin, bumalik na tayo at panatilihing makipag-ugnayan, at hilingin kay matandang Shonlin na lumabas at uminom ng tsaa kapag may oras ka. Hindi masyadong nakipag-usap si Director Sonny Cao kay Manuel Zhao, at ibinaba ang telepono pagkatapos magsalita ng magalang. Ginoong Shonlin. Alkalde ng Kagubatan. Sa pagdinig sa bulag na tono mula sa mikropono, nagulat si Manuel Zhao sandali bago niya napagtanto kung sino ang sinabi ni Director Sonny Cao na matandang Shonlin. Sa sandaling tumugon siya, bigla siyang nanlaki ang mga mata, at ang kanyang mukha ay napuno ng pagkabigla at kawalan ng paniniwala. Sinabi lang niya ng casual tungkol sa pagsusuri sa titulo ng trabaho ni Brian Ye. Nang ibinaba ng pinuno ng kagubatan ang telepono at sinabing aayusin niya ang bagay na ito, orihinal niyang naisip na ito ay isang casual na pahayag lamang ng pinuno ng kagubatan. Sa kanyang opinyon, kahit na talagang gustong tumulong ang alkalde ng kagubatan sa bagay na ito at gustong banggitin ito ng casual, hindi ito dapat ganoon kabilis, ngunit hindi niya inaasahan na talagang pupunta ang alkalde ng kagubatan upang maghanap ng isang tao kaagad. Direkta mo bang nakita si Director Sonny Cao? Din Zhao? Anong problema? Sa pagkakita kay Manuel Zhao na sinasagot ang tawag mula kay Director Sonny Cao, siya ay nasa sabik at nagulat, at hindi mapigilan ni Wen Zhang na magpakita ng bakas ng pagkamausisa sa kanyang mukha. Naaprubahan ang titulo ni Dr. Brian Ye. May kakaibang hitsura sa mukha ni Manuel Zhao. Mahusay. Ito ay isang magandang bagay. Isang ekspresyon ng pananabik ang lumitaw sa mukha ni Wen Zhang. Din Zhao? Hindi ba't sinabi mo na ang pagsusuri ni Dr. Brian Ye ay naharang dahil sa mga gulo ng mga taong iyon sa unang ospital? Bakit bigla itong pumasa? Biglang may naalala si Wen Zhang na may pagdududa sa kanyang mukha. Dahil tumawag ang pinuno ng distrito ng kagubatan sa Department of Health upang hanapin si Director Sonny Cao. Ano? Natigilan si Wen Zhang sandali, bago niya tiningnan si Manuel Zhao na may bakas ng kawalan ng paniniwala.
Naramdaman niya na nakikipagbiruan si Manuel Zhao sa kanya, ngunit nang makita niya ng malinaw ang mukha ni Manuel Zhao pagkatapos ng hitsura, hindi niya napigilan na mag-freeze muli. Din Zhao, seryoso ka ba? Siyempre totoo. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Manuel Zhao. Naiintindihan niya ang kawalan ng paniniwala ni Wen Xizang, dahil siya mismo ay hindi pa rin naniniwala. Bakit tinulungan ng Mayor Shonlin si Dr. Brian Ye? Pagkatapos ng ilang sandali, nakabawi si Wen Xizang mula sa malaking pagkabigla at hindi napigil ang magtanong. Bakit tinulungan si Dr. Brian Ye? Nagulat ang puso ni Manuel Zhao. Oo, bakit tinulungan ng Mayor Shonlin si Dr. Brian Ye? Gayon din kanina lang, bakit nag-alala ng husto ang alkalde kay Dr. Brian Ye? Talaga bang dahil si Dr. Brian Ye ay isang napakahusay na doktor? Dahil pinahahalagahan ng pinuno ng kagubatan ang talento. Hindi mismo makapaniwala si Manuel Zhao sa dahilan na ito. Anong biro? Bilang pinuno ng isang distrito ng Yanjing City, si District Mayor Shonlin ay pinuno ng isang lungsod sa labas ng lungsod. Mag-aalala ba siya ng husto tungkol sa isang maliit na doktor? Tawagan si Director Sonny Cao partikular para sa isang doktor. Bukod dito, kung talagang dahil sa pagpapahalaga sa mga talento, paano nila pahahalagahan ang mga talento ngayon? Hindi isang araw o dalawa ang katanyagan ni Brian Ye. Kahit ngayon, unti-unti nang huminto ang kasikatan ng pangalan ni Brian Ye. Binigyang pansin ng pinuno ng distrito ng kagubatan si Brian Ye pagkatapos. At kung hindi dahil sa dahilan na sinabi mismo ng pinuno ng kagubatan na pinahahalagahan niya ang kanyang talento. Kung gayon ay mayroon lamang isang posibilidad. Isang pag-iisip ang pumasok sa isipan ni Manuel Zhao, at habang bumabangon ang pag-iisip na ito, ang hitsura sa mukha ni Manuel Zhao ay unti-unting naging mas nakakagulat. Tumawag ang pinuno ng distrito ng kagubatan dahil kay Brian Ye. Dahil alam ni Brian Ye ang tungkol sa mga problemang kinakaharap ng ikatlong ospital sa Hilagang Suburbs, natagpuan niya ang pinuno ng kagubatan, o isang taong may kaugnayan sa pinuno ng kagubatan, na maaaring makaimpluwensya sa pinuno ng kagubatan. Kaya naman biglang nakialam ang alkalde ng kagubatan sa mga gawain ng ikatlong ospital sa Hilagang Suburbs, kaya ang usapin ng ikatlong ospital sa Hilagang Suburbs ay biglang nagkaroon ng malaking pagliko. Bukod dito, kahit na si Mr. Zandro Luo, malamang nakusang loob na tumulong si Brian Ye. Kung hindi, paano sila biglang babaril ng sabay-sabay na parang may appointment sila? Bagamat ang ideyang ito ay medyo kakaiba at medyo nakakagulat, nararamdaman pa rin niya ng bahagya na ito marahil ang katotohanan. Dahil tanging ang ideyang ito ang makapagpapaliwanag sa lahat. Hindi lamang ipinapaliwanag ng ideyang ito ang nangyari ngayon, ngunit ipinapaliwanag din ang marami sa mga orihinal na pagkalito. Halimbawa, bakit biglang nagbigay ng malaking donasyon ang ospital? Bakit biglang natagpuan siya ni Zandro Luo nang hindi maipaliwanag at nagkusang tumulong? Tulungan ng pamahalaan ang pondo ng emergency ng ospital at higit pa. Lumalabas. Tinutulungan sila ni Dr. Brian Ye sa lahat ng oras. Sa sandaling iniisip niya ang lahat, napuno ng kahihiyan ang puso ni Manuel Zhao sa loob ng ilang sandali. Palagi niyang nararamdaman na kahit na napakahusay ni Brian Ye, nanalo siya ng kaluwalhatian para sa 3rd Beizhou Hospital, lalo na ang mga eksperto sa Wellington Hospital. Sa kanyang pagbisita sa China, gumawa siya ng malalaking kontribusyon at nagdala ng iba't ibang benepisyo sa North Suburb No. 3 hospital, ngunit napakabuti rin niya kay Brian Ye, kahit papaano ay wala siyang utang sa kanya. Palagi niyang nararamdaman na ang North Suburb No. 3 hospital sa panahong ito ay makakagawa siya ng lahat ng uri ng kasiya siyang pag-unlad, at ang pinakamahalagang bagay ay nagsumikap siya para sa ospital. Ngunit sa sandaling ito, gaano katawa-tawa ang kanyang mga iniisip. Anong sinasabi mo? Naaprubahan ng Northern Suburb Committee ang plano ng pagpapalawak ng 3rd Northern Suburbs. Sa opisina ng Dean ng Beizhou First Hospital, nagpakita ng hitsura ng kawalan ng paniniwala si Orly Wan sa kanyang mukha habang nakikinig sa ulat ng assistant na sumugod. Nagkamali ka ba? Hindi ba't lahat ng pagpupulong ng North Suburb Committee kahapon ay nakagawa ng desisyon at tinanggihan ang plano ng pagpapalawak ng North Suburb 3rd Hospital? Tumingin din sa assistant ang kabaligtaran ni Ryan Sia. 2 deans, paano ako magkakamali sa gayong mahalagang bagay? Titanggap ko lang ng balita na ang pinuno ng distrito ng kagubatan ang nagsalita ng personal at hiniling sa komite ng distrito na ganap na suportahan ang pagtatayo ng Beizhou 3rd Hospital. Mapait na ngumiti ang assistant. Paano siya magkakamali sa gayong mahalagang balita? District Mayor. Paano ito posible?
Natigilan si Orly Juan, kailan nakarating si matandang Manuel Jao sa linya ng pinuno ng kagubatan. Oo, hindi ko pa naririnig ang relasyon sa pagitan ni matandang Manuel Jao at ng Mayor Sean Lin. Bukod dito, kung alam niya ang Mayor Sean Lin, matagal na sana niyang tinawagan ang Mayor Sean Lin. Bakit pa tayo gumugugol ng pagsisikap na iyon? Mukhang natigilan din si Ryan Sia. Bilang isang lumang kalaban, mayroon pa rin siyang tiyak na pag-unawa kay Manuel Jao, kabilang ang ilan sa kanyang mga kontak at relasyon. Kung hindi mo alam, hindi ko man lang alam. Tiningnan ng assistant ang dalawang deans na natigilan, at naging mas matindi ang mapait na ngiti sa kanilang mga mukha. Drop. Sa malinaw na boses, tumunog ang cellphone ng assistant. Nagmadaling ibinaba ng assistant ang kanyang ulo at kinuha ang kanyang cellphone upang tingnan ang impormasyon sa cellphone. Pagkatapos basahin ito, biglang nagbago ang kanyang mukha. Dalawang deans, naglabas lang ng anunsyo ang Ministry of Health, at pumasa ang pagsusuri sa rating ng titulo ni Dr. Brian Ye. Pagkatapos ng ilang sandali, itinaas ng assistant ang kanyang ulo at tiningnan si Orly Juan at Ryan Sia na may mapait na ngiti. Ano? Sa pagkakataong ito, si Ryan Sia ang unang bumulalas. Nagkamali ka ba? Paano ito pumasa? Ang relasyon na hinahanap ni Ryan Sia sa Department of Health ay napakahirap pa rin. Dapat imposibleng hayaan siyang pumasa. Hayaan siyang pumasa, hindi ba gagawa ng isa pang hype si Manuel Jao? Bell. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Ryan Sia, tumunog ang telepono. Kinuha ni Ryan Sia ang telepono at tiningnan ang caller ID, pagkatapos ay mabilis na pinindot ang sagot na button. Matandang Ryan Sia, pinahirapan mo ako sa pagkakataong ito. Hindi mo ba sinabi sa akin na ang taong may apelyidong Brian Ye ay walang kilala? Alam mo ba na pinagalitan ako ni Director Sonny Cao kanina dahil sa iyong maliit na gulo? Madugong aso. Bago pa man makabati si Ryan Sia, narinig niya ang mikropono na pumutok at nagmumura. Director Sonny Cao. Ang Deputy Director Sonny Cao ng Health Department. Paano niya pamahalaan ang pagsusuri sa titulo ng trabaho ng isang ordinaryong doktor? Natigilan ang ulo ni Ryan Sia. Matandang Ryan Sia, huwag kang basta pumunta sa akin para sa ganitong uri ng gulo sa hinaharap. Hindi, huwag mo na akong hanapin muli. Kung mangyari ito muli, huwag mo akong sisihin sa hindi pagkilala sa pagkakaibigan sa loob ng maraming taon at pagbaliktad ng aking mukha sa aking mukha. Bago pa man magkaroon ng oras si Ryan Sia na makabawi, nagmura ang mikropono sa kabilang panig ng napakasakit. Matandang Hong. Hoy, Matandang Hong. Kakabalik lang sa kanyang katinoan si Ryan Sia, at gustong ipaliwanag ang isang bagay sa kabilang partido at tinanong din kung ano ang nangyayari, ngunit direktang ibinaba ng kabilang partido ang telepono. Sa pakikinig sa bulag na tono ng beep, naramdaman lamang ni Ryan Sia ang pawis sa kanyang noo. Mabilis niyang kinuha ang telepono at tumawag pabalik. Gusto niyang ipaliwanag sa kabilang partido, ngunit tumawag siya pabalik ng ilang tawag ng magkasunod, at ibinaba ng kabilang partido. Hindi sagutin ang telepono. Matandang Ryan Sia, ano ang sitwasyon? Tiningnan ni Orly Juan si Ryan Sia, na pinagpapawisan, na may masamang pakiramdam sa kanyang puso. Matandang Orly Juan, nagkamali ang mga bagay, tinawagan ako ni Matandang Hong mula sa Health Department kanina at pinagalitan ako, na nagsasabing personal na tinanong ni Director Sonny Cao ang tungkol sa bagay na ito at pinagalitan siya. Mapait na sabi ni Ryan Sia. Director Sonny Cao. Ibig mong sabihin ay personal na kinapanayam ni Director Sonny Cao ang pagsusuri sa titulo ni Brian Ye. Sa pakikinig sa mga salita ni Ryan Sia, hindi napigilan ni Orly Juan na magpakita ng hitsura ng pagkabigla sa kanyang mukha. Oo, galit na galit sa akin si Matandang Hong ngayon. Tinatayang naaprubahan siya ni Director Sonny Cao. Halos umiyak ang ekspresyon sa mukha ni Ryan Sia, masyadong masama ang paglalaro ni Matandang Manuel Jao sa kamay na ito. May ganoong kahirap na relasyon. Walang nakakaalam tungkol dito. Pinahirapan ako ng isang ito. Si Director Hong ng Department of Health ang kanyang pinakamalaking sandigan. Kung mawala niya ang relasyon na ito dahil sa insidenteng ito, para sa kanya Ryan Sia, hindi ito magiging sulit sa pagkawala. Sa pagtingin kay Ryan Sia, na umiiyak, malapit nang sabihin ni Orly Juan ang isang bagay, ngunit tumunog ang kanyang mobile phone. Sa pagdinig sa ringtone ng mobile phone, mabilis na kinuha ni Orly Juan ang telepono at sumagot ng may paggalang. Oo. 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 Naiintindihan ko. Sa sandaling sagutin niya ang telepono, nagbago ang mukha ni Orly Juan nang pakinggan niya ang mga salita sa mikropono. Sa sandaling pagkatapos pakinggan ang telepono, ang mukha ni Orly Juan ay naging napakaputla.
Ang tumawag sa kanya kanina ay ang kanyang dating pinuno at ang kanyang pinakamalaking suporta. Sa panahon ng tawag sa telepono, pinuna siya ng dating pinuno ng husto at sinabi sa kanya na huwag gumawa ng anumang maling ideya sa hinaharap. Magsikap na paunlarin ang iyong unang ospital, at huwag makialam sa pag-unlad ng ikatlong ospital sa hilagang suburbs. Si matandang Manuel Jao, na palaging hindi nakikita, ay may ganoong kahirap na relasyon. Magagawa ba niyang panibugho ang kanyang mga dating pinuno? Sa pag-alala sa tono at mga salita ng dating pinuno kanina, ang mukha ni Orly One ay naging napakapangit. Ngunit kung talagang may ganoong kahirap na relasyon si Manuel Jao, bakit hindi siya nagsasabi ng kahit ano sa panahong ito? Hindi ito tama. Hindi ito dapat ang kakayahan ni matandang Manuel Jao. Ngunit may iba pang mga taong nakikialam. Bukod kay Manuel Jao, sino pa ang makikialam sa mga gawain ng North Suburb Hospital? Brian Ye. Ito ay orihinal na si Brian Ye na isang ordinaryong doktor lamang sa kanyang mga mata. Karapat-dapat si Orly One na maging dean ng Beijao First Hospital sa murang edad. Hindi nagtagal ay naisip niya ang problema at isang posibilidad sa gitna, at biglang lumiit ang kanyang mga mag-aaral. Kung si Brian Ye, ang lahat ay magiging makabuluhan. Bakit bibigyang pansin ni Chief Sonny Cao ang kanyang pagsusuri sa titulo ng isang pangkalahatang doktor? Bakit biglang gumawa ng hakbang ang Mayor Sean Lin? Talagang hindi inaasahan, ang batang doktor na ito ay may gayong malakas na network. Ang plano ni Orly One ay napakaingat na ito ay foolproof, ngunit siya ay itinanam sa mga kamay ng isang batang doktor na hindi pa niya nakikita. Sa sandaling gusto niyang maunawaan, hindi napigilan ni Orly One na makaramdam ng isang pagsabog ng komplikadong damdamin. Matandang Orly One. Napakaswerte ni matandang Manuel Jao. Pagkatapos makita ni Ryan Sia na sinagot ni Orly One ang telepono, naging pangit ang kanyang ekspresyon. Bahagya niyang nahulaan na ang tawag na natanggap ni Orly One ay malamang na pareho sa tawag na natanggap niya kanina. Hindi ito magandang balita. Hindi ko gustong magtanong, ngunit pagkatapos makita si Orly One na nakatayo doon pagkatapos sagutin ang telepono, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay pabago-bago, at sa wakas ay hindi napigilan na gustong magtanong, ngunit hindi pa siya nagtatanong. Nagsalita si Orly One. Matandang Orly One. Umupo si matandang Manuel Jao ng isang mahusay na doktor. Sa pagkakita na medyo naguguluhan pa rin si Ryan Sia, sinulyapan ni Orly One si Ryan Sia at bumantong hininga. Matandang Orly One, ano ang ibig mong sabihin? Sa wakas ay naunawaan ni Ryan Sia kung ano ang ibig sabihin ni Orly One, ngunit hindi napigilan ng kanyang mukha na magpakita ng hitsura ng kawalan ng paniniwala. Ang isang batang doktor ay may gayong malakas na enerhiya. Kung hindi, sa tingin mo ba ay may kakayahan si matandang Manuel Jao? Kung talagang mayroon siyang kakayahan, sa nag-aalab na ugali ni Manuel Jao, paano pa rin namin papayagan na gawin ang mga bagay sa antas na ito bago kami kumilos? Mapait na ngumiti si Orly One. Tumahimik si Ryan Sia. Bilang isang lumang kalaban, mayroon din siyang ilang pag-unawa sa karakter ni Manuel Jao. Alam niya na tama si Orly One. Kung talagang may ganoong makapangyarihang enerhiya si Manuel Jao, hindi sila magkakaroon ng pagkakataong gumawa ng hakbang. Ngunit ang batang doktor na nagngangalang Brian Ye ay talagang may gayong makapangyarihang enerhiya. Kahit na talagang mahusay ang kanyang mga kasanayan sa medikal, mayroon siyang 2 brushes sa neurosurgery, ngunit hindi ba't bumabalik lang siya sa bahay? Hindi ba't napakabata pa? Paano posibleng malaman ang gayong malalim na network? Hindi inaasahan, ang aming plano ay sa huli ay matatalo sa kanya. Bumantong hininga si Orly One. Bagamat siya, tulad ni Ryan Sia, ay hindi maintindihan kung bakit alam ni Brian Ye ang gayong malakas na network, lubos siyang sigurado na si Brian Ye ang nagkusang loob kahit man lang ito ay may kaugnayan kay Brian Ye. Oo, sa suporta ng Northern Suburb Government, ang kay-abangan ng Third House ay magiging mas at mas mayabang sa hinaharap. Bumantong hininga rin si Ryan Sia, at isang hitsura ng inggit at paninibugho ang lumitaw sa kanyang mga mata. Bakit hindi nakatagpo ang kanilang ospital ng isang mahusay na doktor tulad ni Brian Ye? Magsikap din tayo, huwag talagang maiwan sa paningin ng kasamang Manuel Jao. Sa pakikinig sa mga salita ni Ryan Sia, tumahimik si Orly One sandali, ngunit kaagad, itinaas niya ang kanyang ulo at nagpakita ng isang matatag na hitsura ang kanyang mga mata. Nagawa niyang maging din ng isang ospital sa murang edad. Bilang karagdagan sa background, mayroong ilang magagandang bagay, at sa lalong madaling panahon ay lumabas siya sa anino ng pagkabigo ng plano. Dahil hindi mapipigilan ang pag-unlad ng 3 ospital, magsisikap siyang paunlarin ang kanyang sarili.
Tungkol sa kompetisyon sa pagitan ng Beijing Third Hospital at ng First Hospital at ng Second Hospital, walang kamalayan si Brian Ye dito. Sinabi lang sa kanya ni Mr. Tang ng araw na iyon na nakatagpo ng mga problema ang Beijing Third Hospital at walang kapayapaan. Binanggit niya ang mga komplikadong salungatan ng interes. Nakatagpo ng problema ang North Suburb Third Hospital, kaya hiniling niya kay Mr. Tang na tulungan ang North Suburb Third Hospital na lutisin ang problema. Para kay Brian Ye, ang buong bagay ay kasing simple nyon. Sa makatuwid, hindi niya alam na dahil sa isang pangungusap sa pagitan niya at ni Mr. Tang ay direktang nag-alarma ang isang direktor ng Departamento ng Kalusugan at ang alkalde ng Distrito ng Hilagang Suburbs, at maging ang alkalde ng Distrito ng Hilagang Suburbs ay naalala ang kanyang pangalan at personal na tumulong sa kanya. Gumawa ako ng tawag sa telepono at binigyan siya ng pakiramdam ng pagmamahal, hindi banggitin na dahil sa kanyang mga salita, ang mga deans ng Beijing no. Isa at no. Dalawa ng mga ospital ay nagkaroon ng kanilang masakit na mga plano, at lahat sila ay nahulog sa gulo. Walang katapusang asim. Maaga kinabukasan, sinundan niya si Mr. Ramon Tang upang bisitahin si Artemis Chin. Ang proseso ng pakikipagkita kay Artemis Chin ay mas maayos kaysa sa naisip ni Brian Ye. Si Artemis Chin ay nakatira sa isang tahimik na patio sa Yanjing City. Sa ilalim ng pamumuno ni Mr. Tang, nakilala ni Brian Ye si Mr. Artemis Chin nang walang anumang hadlang. Pagkatapos niyang mag-alok na mag-apprentice, lahat ng mga pagtatasa na inaasahan niya ay ganap na hindi ito nangyari, hindi lamang hindi binanggit ang anumang tungkol sa pagtatasa, ngunit pagkatapos makita siya ni Artemis Chin, ang antas ng sigasig ay ganap na lampas sa kanyang imahinasyon. Kung hindi dahil dinala siya rito ni Mr. Tang, at kung nakakita siya ng larawan ni Artemis Chin sa isang partikular na aklat ng medisina ng Chino, at kung sigurado siya na siya ang tao, pagdududahan pa niya kung nagpunta siya sa maling lugar at inamin ang maling tao. Pagkatapos makipag-chat, naunawaan ni Brian Ye na ang dahilan kung bakit napakasigasig ni Mr. Artemis Chin sa kanya ay dahil sa hanay ng mga pamamaraan ng acupuncture na ginamit niya sa proseso ng pagpapagaling kay Elder Tang, at ang mga epekto ng mga pamamaraan ng acupuncture ni Brian Ye. Old Chin, talagang masyado kang pinupuri. Nagawa kong pagalingin si Elder Tang, ngunit puro swerte lang, at ang sariling dakilang kapalaran ni Elder Tang. Sa pagkakita sa paghanga sa mukha ni Old Chin at pakikinig sa kanyang walang tigil na papuri, alam ni Brian Ye na hindi nagsisinungaling si Mr. Artemis Chin, at talagang pinuri siya ng same time, ngunit lalo na, mas naramdaman niya ang kanyang mga pisngi. Nakaramdam ako ng kahihiyan sa loob ng ilang sandali. Ang dahilan kung bakit nagawa niyang pagalingin si Elder Tang ay pangunahin dahil sa hanay ng mga pamamaraan ng acupuncture. Ano man ang hanay ng mga pamamaraan ng acupuncture na iyon, paano magiging karapat-dapat ang kanyang antas ng tradisyonal na gamot ng Chino sa papuri ni Artemis Chin. Bukod dito, kahit na pagkatapos gamitin ang hanay ng mga pamamaraan ng acupuncture na iyon, kung wala ang race 8 ni Matandang Chin, hindi niya magagamot si Matandang Tang, kahit man lang hindi ganoon kadali. Nahihiya, medyo nag-aalala rin si Brian Ye. Plano niyang pumunta rito para mag-apprentice ngayon. Palaging pinupuri siya ni Old Chin ng husto. Paano pa rin niya pag-uusapan ang tungkol sa pag-a-apprentice? Masama ang mga salita ni Dr. Brian Ye. Ang mga doktor ng aking henerasyon na nagsasanay ng medisina upang iligtas ang mga tao ay minsan ay may ilang swerte, ngunit magagamot ni Dr. Brian Ye ang matigas na sakit ni Mr. Tang, ngunit hindi ito sa pamamagitan ng swerte. Ang matigas na sakit ni Mr. Tang na ito ay nakagulo sa akin sa mahabang panahon. Alam ko ang sitwasyon at ang pagiging komplikado nito ay hindi pangkaraniwan. Magagawa ni Dr. Brian Ye ang hindi ko magagawa at pagalingin ito, at ang kanyang kasanayan ay walang alinlangan na malalim. Sabi ni Matandang Chin na may tuwid na mukha. Tama iyan, Dr. Brian Ye, huwag kang masyadong mapagpakumbaba. Hindi napigilan ni Mr. Tang na maging tunay. Pagkatapos makipag-ugnayan kay Brian Ye ng napakatagal, naramdaman niya na mahusay si Brian Ye sa lahat ng bagay, ngunit kung minsan ay masyado siyang mapagpakumbaba. Talagang hindi niya maintindihan na sa gayong malakas na lakas tulad ni Brian Ye, hindi siya dapat maglakad ng patagilid. Tama. Bakit ka masyadong mapagpakumbaba? Matandang Chin, ang aking pag-unawa sa Chinese medicine ay talagang hindi kasing lalim ng iniisip mo. Natutunan ko lang ang Chinese medicine sa kalagitnaan ng aking tahanan. Tulad ng para sa paggamot kay Mr. Tang, talagang nagkataon na nagawa kong gamutin si Mr. Tang. Mapait na ngumiti si Brian Ye. Naramdaman niya na talagang hindi niya hahayaang magpatuloy sa pagsasalita sina Matandang Chin at ang iba patungkol dito.
Paano siya magpapatuloy sa pag-a-apprentice? Baka maging isang taong si Old Chin at sambahin siya bilang isang guro. Ancestral acupuncture. Nagtataka ako kung papayagan ako ni Dr. Brian Ye na makita ito. May hitsura ng pananabik sa mga mata ni Old Chin. Pumunta siya upang makita si matandang Mr. Tang, at natural na alam na pinagaling ni Brian Ye ang matigas na sakit ni matandang Mr. Tang sa pamamagitan ng acupuncture. Siya ay napakausyoso tungkol sa acupuncture ni Brian Ye at gustong makita ito. Ito. Nag-aalangan ang mukha ni Brian Ye. Dr. Brian Ye, abala ba ito? Paumanhin, nakialam ako. Totoo na ang ganitong uri ng minanang pamamaraan ng acupuncture ay hindi madaling ipakita sa iba. Sa pagkakita sa pag-aalangan ni Brian Ye, naisip ni Mr. Artemis Chin na mayroong isang bagay na hindi masabi tungkol kay Brian Ye, kaya sinabi niya ng mabilis. Bagamat naunawaan niya si Brian Ye, kumisla pa rin ang kanyang mga mata sa pagkadismaya. Hindi, Old Chin? Nagkamali ka? Ipapakita ko sa iyo ngayon. Naramdaman lamang ni Brian Ye na walang pasyente at hindi niya alam kung paano ito gagamitin. Hindi niya inaasahan na nagkamali si Old Chin sa kanya. Bagamat hindi niya maaaring limitahan ang hanay ng mga karayom na ito sa mahigpit na mga tuntunin ng matandang lalaki, hindi niya ito maaaring ituro sa iba, ngunit ginamit ito. Okay lang na ipakita sa mga tao. Tulad ng para sa pagnanakaw ng iba, mas nababahala pa siya. Ang hanay ng mga diskarte sa karayom na ito ay napaka-misteryoso. Ngayong alam niya ang formula at dahan-daang nauunawaan ito, nararamdaman niya na napakahirap. Gaano kadali ang magnakaw? Kung talagang natututo ang kabilang partido pagkatapos makita ito, kung gayon ay kumbinsido rin siya. Pagkatapos makipag-usap kay matandang Chin, kinuha ni Brian Ye ang silver needle at nagsimulang ihagis ito ng direkta sa mesa. Bagamat walang pasyente sa harap niya at hindi maaaring maging epektibo ang cast, okay pa rin na ipakita ang paraan ng karayom kay Old Chin. Sobrang solidong pundasyon. Sa pagkakita sa sandali ng pamitik ang mahabang karayom sa kamay ni Brian Ye, naging nasasabik ang mga mata ni Old Artemis Chin. Bagamat narinig niya si Mr. Tang na pag-usapan ang tungkol sa paraan ng pag-alog ng karayom ni Brian Ye, narinig niya si Mr. Tang na nagsasabi, iba ito sa personal na pagsaksi at pagdanas nito, at ang pag-alog ng karayom ni Brian Ye ay mas malakas pa kaysa sa inilarawan ni Mr. Tang dati. Ang pag-alog ng karayom ay isa sa mga pangunahing diskarte ng acupuncture, kaya maraming mga acupuncturist ang itinuturing din ang pag-alog ng karayom bilang isang pangunahing kasanayan. Kung noong nakita niya ang diskarte sa pag-alog ng karayom ni Brian Ye, nasasabik ang puso ni Old Chin, ngunit bahagya niyang mapanatili ang kanyang pagpipigil, pagkatapos ay nakita niya ang mahabang karayom ni Brian Ye na tumutusok sa coffee table sa harap niya. Sa sandaling ito, hindi na napigilan ni matandang Chin, at ang buong tao ay tumayo ng direkta mula sa upuan, na nagbubulalas ng may pananabik sa kanyang mga mata. Nakikita ng karaniwang tao ang pananabik, nakikita ng tagaloob ang pananabik. Bagamat hindi kilala si matandang Chin sa acupuncture at moxibustion, bilang isang master ng tradisyonal na gamot ng Chino, paano niya hindi pag-aaralan ang acupuncture at moxibustion? Nang tusukin ng mahabang karayom ni Brian Ye ang pangatlo, nagulat na siya sa misteryo ng diskarte sa karayom ni Brian Ye. Hindi lamang ang mga karayom na inilapat ni Brian Ye ay naglalaman ng napakakomplikadong mga bagay sa bawat karayom. Ang mga pagbabago sa mga tahi, at ang pagkakasunod-sunod at posisyon ng bawat tahi ay napaka-misteryoso. Bagamat ang tinutusok ni Brian Ye ay hindi sa katawan ng tao, ngunit sa mesa, ang lumang henerasyon ng mga Chinese medicine master sa Old Chin, ang iba't ibang mga acupuncture point sa katawan ng tao ay nasa kanyang isipan na. Sa posisyon kung saan si Brian Ye ay, ang posisyon ng mga acupuncture point ng katawan ng tao ay namap out sa isang iglap. Pagkatapos tumugma, agad niyang natuklasan na kahit anong acupuncture point ang ilagay ni Brian Ye, magbubunga ito ng iba't ibang epekto, at maaaring magkaroon ng iba't ibang epekto sa ilang sakit. Si Mr. Ramon Tang ay isang karaniwang tao para sa acupuncture. Hindi siya kasing galing ni matandang Chin at nakakakita ng napakaraming kaalaman, ngunit nagulat din siya kay Brian Ye. Dati, nakita niya si Brian Ye na nagbibigay ng acupuncture sa kanyang lolo. Anong espesyal, pagkatapos ng lahat, hindi madaling ipasok ang isang mahabang karayom sa katawan, ngunit hindi imposible na gawin. Ngunit ang coffee table ni Old Chin ay gawa sa pulang sandalwood, na isang uri ng hardwood. Ang mahahabang karayom ni Brian Ye, na kasing nipis ng buhok ng baka, ay ipinasok isa-isa. Gaano kasophistikado at makapangyarihan ang kinakailangan dito? Ito ba ang kapangyarihan ng innate realm?
Hindi, natatakot ako na hindi lamang kapangyarihan. Kung pag-uusapan lamang ang tungkol sa kasanayan at lakas, tiyak na mas mahusay si Uncle Ken kaysa kay Brian Ye, ngunit kahit na si Uncle Ken ay maaaring hindi magawa ito tulad ni Brian Ye. Bilang karagdagan sa sapat na nakakatakot na kapangyarihan, natatakot ako na kailangan ng tumpak na konsentrasyon at kontrol ng kapangyarihan. Pangit ito. Pagkatapos ng ilang simpleng iniksyon, huminto si Brian Ye, na may bakas ng pagkapahiya sa kanyang mukha, na ibinaluktot ang kanyang kamay kay matandang Chin. Ipakita ang kapangitan. Kapatid, kung nagpapakita ka ng kapangitan, paano mo hahayaang mabuhay ang ibang tao sa mundong ito? Talagang hindi makapagsalita si Mr. Tang tungkol kay Brian Ye. Dr. Brian Ye, ano ang pangalan ng iyong diskarte sa karayom? Tiningnan ni Old Chin si Brian Ye na may pagkabigla. Wala siyang naramdaman tungkol sa mga salita ni Brian Ye, dahil hindi niya narinig ang sinabi ni Brian Ye, at ang kanyang atensyon ay nasa diskarte sa karayom. Ito. Walang pangalan ang karayom, tinatawag ko itong walang pangalang paraan ng karayom. Medyo nahihiya at tapat si Brian Ye. Walang pangalang acupuncture, oo, ang pangalang walang pangalan ay tinatawag ng maayos, at talagang walang pangalan para sa gayong misteryosong paraan ng acupuncture. Bulong ni matandang Chin ng tunay. Hindi napigilan ni Brian Ye na manatili sandali sa pakikinig sa mga salita ni Old Chin. Gumagana ba ito? Ito ay dahil masyado siyang tamad upang pumili ng isang pangalan, pumili lamang ng isa ng random. Maaari ba itong maging isang magandang pangalan? At kahit na inaamin niya na ang hanay ng mga tahi na ito ay talagang napaka-misteryoso, ngunit hindi upang maging kasing pinalaki tulad ng sinabi ni matandang Chin, na nagsasabi na walang pangalan na maaaring magbigay sa kanya ng gayong pagmamalabas. Ang nakapagpatahimik sa kanya ay sumali pa si Mr. Tang sa kasiyahan at sinabi sa isang pagkalito, ang simula ng mga walang pangalang bagay, ang walang pangalang paraan ng karayom, ito ay talagang isang mahusay na paraan ng karayom. Tinatawag niya ang paraan ng acupuncture na ito na walang pangalang karayom at walang kinalaman sa anonymity ng tao, okay. Dr. Brian Ye, kung hindi ako nagkamali, ang paraan ng acupuncture na ito ay dapat gamitin kasama ng malalim na panloob na enerhiya. Pagkatapos ng ilang sandali, nakabawi si matandang Chin at tinanong muli si Brian Ye. Oo. Tumango si Brian Ye. Nakakaawa. Umiling si Artemis Chin na may hitsura ng panghihinayang sa kanyang mga mata. Simula nang planuhin niyang mag-apprentice ng isang guro, gumawa si Brian Ye ng ilang seryosong pag-unawa kay matandang Chin, at natural na nauunawaan kung bakit nagpakita ng hitsura ng panghihinayang si Old Chin. Palaging umaasa si matandang Chin para sa lahat ng mahusay na kasanayan sa medikal at mahusay na karanasan sa pagpapagaling ng mga sakit. Dapat ipatupad ang pareho upang matuto ang lahat ng mga mag-aaral na interesado sa pag-aaral ng Chinese medicine, at hindi dapat pahalagahan ang kanilang sarili. Sa pagkakita sa kanyang misteryosong paraan ng acupuncture, natural na babangon ang ganitong uri ng pag-iisip. Umaasa ako na mas maraming tao ang matututo ng paraan ng acupuncture na ito. Sa totoo lang, lubos na sumasang-ayon si Brian Ye sa mga ideya ni matandang Chin, ngunit ang ideya ni matandang Chin na hayaan ang mas maraming tao na matuto ng hanay ng mga diskarte sa karayom na ito ay nakalaan na imposible, hindi banggitin ang pagbabawal ng matandang lalaki, kahit na talagang ginawa niya itong publiko. Natatakot ako na napakakaunting tao ang maaaring matuto ng hanay ng mga karayom na ito. Una sa lahat, kung wala kang sapat na kasanayan, hindi mo magagamit ang hanay ng mga karayom na ito. Pangalawa, ang hanay ng mga karayom na ito ay napaka-misteryoso. Malabo, hindi ito isang bagay na mauunawaan ng mga ordinaryong tao. Hayaan ang lahat na matuto ng hanay ng mga tahi na ito. Talagang naglakas loob si matandang Chin na mag-isip. Medyo hindi rin makapagsalita si Mr. Tang nang umiling siya at bumaantong hininga kay Old Artemis Chin. Sa kanyang opinyon, kahit na ang gayong pag-iisip ay sumilay sa loob ng ilang sandali, ito ay talagang kamangha-manghang at nakakabaliw. Matandang Chin, bagamat ang paraan ng acupuncture na ito ay may misteryo, ngunit mayroon din itong malalaking limitasyon. Napakahirap matutunan at mas mahirap gamitin. Sa makatuwid, halos imposible na itaguyod ito. Si Brian Ye ay euphemistic. Naiintindihan ko, hehe, at tulad ng diskarte sa karayom na ito, natatakot ako na ang iyong mga ninuno ay may katulad na mga pagbabawal, at hindi ito madaling ipapasa. Bumalik sa kanyang katinoan si Mr. Artemis Chin at ngumiti. Dahil nakita niya na ang diskarte sa karayom na ito ay nangangailangan ng napakalalim na kasanayan bilang isang suporta, paano niya hindi malalaman na ang diskarte sa karayom na ito ay imposibleng itaguyod?
Bukod dito, nabuhay siya sa halos buong buhay niya. Sa mga tuntunin ng sangkatauhan at pagiging sophisticado, matagal na siyang naging insightful. Sa sandaling magsalita si Brian Ye, alam niya na ang diskarte sa karayom na ito ay hindi madaling ipapasa. Matandang Chin, nahihiya talaga ako, ang mga tuntunin ng ninuno, talagang hindi maglakas loob ang bata na baguhin ito ng madali. Nang makita ni Matandang Chin sa pamamagitan ng kanyang mga iniisip, bahagyang nahihiya at tunay si Brian Ye. Dr. Brian Ye, naiintindihan ng matandang lalaki ang iyong mga paghihirap, ngunit ang matandang lalaki ay may walang bayad na kahilingan, at hinihiling kay Dr. Brian Ye na sumang-ayon. Tiningnan ni Matandang Chin si Brian Ye ng same time. Matandang Chin, sabihin mo. Mabilis na sabi ni Brian Ye. Alam ng matandang lalaki na ang paraan ng karayom na ito ay ini-upload ng iyong mga ninuno. May mga regulasyon na hindi maaaring ipasa. Hindi ka pipilitin ng matandang lalaki na ipasa ito sa iba. Ngunit umaasa ang matandang lalaki na isang araw ay mas matanda ka at walang angkop sa iyong mga anak at apo. Kung ikaw ay isang tagapagmana, mangyaring tiyaking maghanap ng isang tagapagmana upang ipasa ang diskarte sa karayom na ito. Ang ganitong misteryosong diskarte sa karayom ay hindi dapat ilibing sa alikabok ng kasaysayan. Tiningnan ni Matandang Chin si Brian Ye ng team. Matandang Chin, huwag kang mag-alala, ipinapangako ko sa iyo na kung ang aking mga inapo ng pamilya Ye ay mabaigo na matutunan ang karayom na ito sa hinaharap, tiyak na hahanap ako ng isang pamana para sa karayom na ito at ipapasa ito. Hindi napigilan ni Brian Ye na mamangha nang marinig niya si Old Chin na nakikiusap para dito. Si Dr. Brian Ye ay bukas ang isip at mabait. Nagpapasalamat ako sa iyo dito muna. Sa isang nagpapasalamat na hitsura sa mukha ni Mr. Artemis Chin, kinamayan niya si Brian Ye. Masyadong pinupuri ang matandang ginang ni Mr. Chin. Ito ang dapat. Bagamat ang paraan ng karayom na ito ay ipinasa ng aking mga ninuno ng pamilya Ye, ito rin ang esensya ng Chinese medicine sa aking bansa ng Huaxia. Hindi ito maaaring mawala kay Brian Ye. Mabilis na sabi ni Brian Ye. Hoy, kung ang lahat sa mundong ito ay may isip at pagpaparaya ni Dr. Brian Ye, paano mapupunta ang mga kasanayan sa Chinese medicine ng aking bansa ng Huaxia kung nasaan ito ngayon? Hindi napigilan ni Matandang Chin na bumantong hininga nang marinig niya ang sinabi ni Brian Ye. Ang pinakamahalagang dahilan ay ang aming sariling mga kasanayan sa medikal ay nawala ng husto. Bukod doon, ang paraan lamang ng pag-alog ng karayom nang makuha mo ang karayom kanina. Ngayon ay mayroon lamang ilang tao sa mundong ito. Dapat tandaan na noon, ito ang pangunahing diskarte sa acupuncture ng traditional Chinese medicine acupuncture, at alam ng lahat. Pinahahalagahan ng mga henerasyon ang kanilang sarili at ayaw magturo sa iba. Bukod dito, kahit na ang kanilang sariling mga anak at apo ay may pedantic na panuntunan na hindi ipapasa sa mga anak na babae, at hindi ipapasa sa mga babae. Kung mangyari ito, paano nila hindi mawala? Sinabi ni Old Chin na ang panghihinayang at pagkawala sa kanyang mga mata ay naging mas matindi. Tumahimik din si Brian Ye. Maaaring hindi seryosohin ng iba ang mga salita ni Old Chin at madama na ang nakaraang kaluwalhatian ni Old Chin ay isang uri lamang ng pagpapaginhawa sa sarili, ngunit sumasang-ayon si Brian Ye sa mga salita ni Old Chin. Kahit na pagkatapos isagawa ang formula ng mahabang buhay at matutunan ang walang pangalang paraan ng acupuncture, maaari siyang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa maluwalhating nakaraan ng Chinese medicine kaysa kay Old Chin. Nagawa niyang lumikha ng isang mahiwagang diskarte tulad ng formula ng mahabang buhay at likhain ang kawalan ng pangalan. Ang acupuncture, na isang hindi maihahambing na misteryosong paraan ng acupuncture ng Chinese medicine, ay dating napakatalino, ganap na lampas sa imahinasyon ng mga ordinaryong tao. Tulad ng para sa kung bakit bumagsak ang Chinese medicine sa gayong mababang antas, lubos ding humanga si Brian Ye sa sinabi ni Old Chin. Sa panahong ito, nagbasa siya ng maraming class eco sa Chinese medicine, at mayroon ng ilang pag-unawa sa Chinese medicine, kahit na hindi siya ganito. Ang mga nagsisimula ay maaaring makaramdam na ang sikat na Chinese medicine classics na kasalukuyang available sa merkado ay masyadong karaniwan. Mahirap at mahirap matuto ng mga totoong bagay mula sa kanila, kaya determinado siyang sambahin si Old Artemis Chin bilang isang guro. Iyon lang, wala siyang magawa sa sitwasyong ito. Ang pamana ng tradisyonal na paaralan ng Chinese medicine ay dahil sa makasariling personalidad ng kalikasan ng tao. Hindi lamang ang mga sinaunang Chinese medicine practitioner na sinabi ni Old Chin, ngunit kahit na sa panahong ito, maliban sa napakakaunting mga tao na may mahusay na damdamin tulad ni Old Chin.
Hindi ba natatakot pa rin ang mga kilalang master ng Chinese medicine sa mga alagad ng simbahan, nagugutom hanggang sa mamatay, at tinuturuan ang mga alagad ng 7 puntos, at 3 puntos ang nagpapanatili sa kanilang mga anak? Sa katunayan, hindi lamang Chinese medicine, ngunit marami ring diskarte ang nawala sa ganitong paraan. Gusto sanang sabihin ni Brian Ye ang isang bagay para aliwin si matandang Chin, ngunit gumalaw ang kanyang lalamunan, ngunit pagkatapos ng lahat, hindi niya maisip ang anumang bagay na ikaaaliw sa kanya. Huwag ng pag-usapan ito, narinig ko kay Brother Ramon, Dr. Brian Ye, gusto mo ba akong sambahin bilang isang guro upang matuto ng Chinese medicine? Hindi maisip ni Old Chin ang mga bagay na maiisip ni Brian Ye. Nagpadala lang siya ng mga emosyon kanina, at nagpadala ng buntong hininga. Pagkatapos bumantong hininga, agad siyang bumalik sa kanyang katinoan, tumingin kay Brian Ye, at ibinalik ang paksa. Sa paksa. Oo, umaasa ako na perpekto si Old Master Chin. Mabilis na sinabi ni Brian Ye ng may paggalang. Ang pamilya ni Dr. Brian Ye ay nagpasa ng paraan ng acupuncture na napaka-misteryoso, dapat ay walang alinlangan sa isang pamilyang medikal, paano ito mangyayari? Hindi direktang sinagot ni matandang Chin si Brian Ye, ngunit isang hitsura ng pagdududa ang lumitaw sa kanyang mukha. Tumingin din si Mr. Tang kay Brian Ye na may nagtatakang tingin. Ang tanong na itinanong ni Old Chin ay isang tanong din na ipinagtataka niya. Dahil si Brian Ye ay may gayong makapangyarihang diskarte sa acupuncture sa kanyang pamilya, dapat din siyang magkaroon ng napakalakas na medikal na pamana. Bakit kailangan mo pa ring matuto ng traditional Chinese medicine mula sa iba? Nahihiya akong sabihin na nang ilipat ang aking mga ninuno, ang mga kasanayan sa medikal ng aking mga ninuno ay matagal nang nawala. Sinundan ko ang aking lolo at umalis sa ibang bansa. Palagi kong pinag-aralan ang kanluraning medisina. Ang palaging napalampas ng aking mga ninuno ay gusto nila akong matuto ng traditional Chinese medicine. Talagang nahihiya ang mukha ni Brian Ye. Hindi niya sinasadyang linlangin si Old Artemis Chin, ngunit talagang imposible para sa kanya na sabihin sa sinuman ang tungkol sa matandang lalaki, at sa isang tiyak na lawak, ang kanyang sinabi ay karaniwang isang katotohanan, na nasa kanyang isipan na. Tungkol sa matandang lalaki bilang kanyang lolo, siya at ang matandang lalaki ay talagang palaging inililipat. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.